So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. So dahil sa maulan na naman ang ating paligid, maulan na naman sa aming lugar. So panibago na namang tips. Maliliit na tips lang naman to pero malaki ang may tutulong nito pagdating sa inyong mga alagang mga manok. Especially sa mga newbie dyan, alam ko kailangan nyo yung mga advice na ganito. Okay, dahil sa masyado na pong lumalamig ang paligid lalo na po ngayon, may bagyo. Okay? So, sa mga malalaking farms, yung lahat ng kanilang mga alaga sa cordings, inilalagay po nila sa isang cage na kung saan hindi sila mababasa. Mas maganda po yun, mas makakatulong po yun sa ating mga alaga para maging safe po sila. Kasi baka lamigin, baka ginawin pag nandun sila sa cording. Pero mga kamanok, kung wala po kayong choice, for example, wala po kayong mga cages, wala po kayong mga place para mailagay yung inyong mga alaga at hindi maulunan. So, ang advice ko po mga kamanok, yung mga nasa cordings nyo po, ang ilagay nyo po dyan, yung mga molted chickens. Okay? Yung mga naglulugon, yung mga sumusuloy pa lang, yung kanilang mga balahibo. For example, yung buntot nila, ganito palang kahaba, yun po ang inyong ilagay sa cordings. Kamamay, bakit yun ang ilalagay natin? Baka mamaya magkasakit, baka mamaya magkasipon. Ito po ay kung wala kayong choice na sila ay maisilong. For example, wala kayong lugar, wala kayong mga cage, kulang ang inyong mga cage. So, piliin nyo po na ang ilagay doon sa mga nasa cording area ninyo is yung mga lugon, yung mga sumisibol pa lang ang balahibo. Bakit po? Siyempre po, yung katawan nila, mainit po yun. Okay? Mas gusto nila yung lamig ng panahon. Kaya nga po sila ay nagiging masungit, di ba? Kapag sila ay lugon, kasi mainit yung kanilang katawan. Masakit yung kanilang katawan. Stress yung kanilang katawan. At yung mga ganong klase ng manok na mayroong maiinit na katawan, dahil nga po sa molting process na ganon, gusto po nila yung medyo malamig. Malamig na panahon. Okay na okay po yun. Ibig sabihin, mainit yung katawan, malamig yung panahon, tamang-tama lang po yun. Di ba pagka tayo, malamig ang panahon na ganito, umiinom tayo ng kape? Para po, magkaroon tayo ng comfortness sa ating sarili na habang umiinom ng kape at malamig ang panahon, masarap sa pakiramdam. Ganon din po sa ating mga manok. Pag mainit ang katawan, dahil sa sila ay lugon, sila ay masakit ang katawan, gusto nila yung malamig na panahon. Kaya huwag kayong mag-alala, hindi po sila masyadong kakapitan ng sakit. Huwag kayong mangamba dahil nga po, gusto po nila yon. And pansinin ninyo mga kamanok, pansinin ninyo, merong mga manok na kapag kalugon, gusto nila ang mabasa ng tubig. Kasi nga po, feeling satisfied. Feeling okay sila pagka ganon. Kaya po kung ako sa inyo, kung kayo ay merong mga manok na maiiwan sa cording area, yun na lang pong mga lugon. At the same time, makakatulong din po yung tubig ulan sa pagtubo ng kanilang mga balahibo. Mas maganda, hindi po dry. Okay? Makikita ninyo, pagtigil ng ulan, mas nagbo-bloom yung mga manok na lugon. Mas gumaganda yung balahibo, mas nagiging smooth yung mga manok na lugon. Kaya po, advice ko lang po yan sa inyo. Okay? Baka kasi mamaya kung sino yung mga mas mabababa ang edad, silang naiwan. Sila yung mga nandun sa cording area. Yung mga 3 months ninyo, yung mga 4 months ninyo na talagang hindi pa ganun kataas ang resistensya pagdating sa lamig ng panahon, sila pa yung nandun. Malamang sa malamang. Sila yung kakapitan ng sipon. Sila yung magkakasakit. Hindi pa ganun kataas ang immunity nila pagdating sa lamig ng panahon Okay? So compared natin doon sa talagang may edad na mga manok natin, sila talaga yung, alam nyo na, mataas ang resistensya, mataas ang immune system. So isang tips lang yan mga kamanok, di ba? Kaya payo ko sa inyo, kapag umuulan na ganito, huwag po kayong magtataas ng ng mais doon sa mga lugon. Okay? Yung tama lang. Kasi po, baka naman sobrang init, sila, magsungit lalo. So, tama lang po. Kailangan po, kung halimbawa, sumusuloy po yung kanilang mga balahibo. Okay? Ibaba niyo po yung mais, taasan niyo po yung protina. Yun po ang ibig ko sabihin. Pero kung sila is nagbabagsak ng balahibo, okay, yung nag-i-start na silang yung malaglagan ng balahibo, naglulugo, nagmomultik, dyan po magandang magbigay
ng crack corn, okay? Ng mais. Whole corn, crack corn, basta mais. Kasi mainit po sa katawan yon. Pag mainit po sa katawan, ang mais, so maganda po na pampabilis ng paglugo yon. Okay? Tapos ngayon, pagka lahat ay nakalugo na, sumisibol na yung kanilang mga balahibo, dyan nyo po ibababa ang level ng mais, itataas ang protina. Okay? Mainit pa rin ang katawan, pero hindi na po yung init na yon ang kailangan nila. Okay? Nag-shift na sila para ma-sustain nung pagkain yung growth development ng featherings nila. Okay? Although mainit pa rin ang katawan, kailangan na mabigyan natin sila ng protina para sa growth development naman ng featherings nila. Hindi na dun sa pagbabagsak ng balahibo. Kasi kung mataas pa rin, na mais o carbs ang ibibigay niyo sa mga yan, hindi po mag-grow ng maayos. Dry po ang balahibo ng mga yan kasi tuyo po ang katawan eh. Ang mais po mga kamanok, best source of yung pagsipsip ng tubig sa katawan ng manok. Okay? Yung iba nga dyan magtatanong, bakit pag binibigyan ko ng mais ang aking mga alaga, ang gaan ng katawan, kaso dry up, ang tigas ng hipo. Kasi nga po, yung mais, absorber po yan ng moisture. Okay, akala lang nung iba, pellet ang nag-absorb. Hindi po. Mais po ang nag-absorb ng moisture. Pansinin ninyo mga kamanok, ha? Pag pinakain nyo ng mais yung manok, purong mais, sabihin natin 1 buwan, hipuin nyo uli, ang gaan na yan. At ang tigas ng hipo. Pag matigas ang hipo mga kamanok, kulang sa tubig. Dry up yung katawan eh. Doon pa lang alam mo na absorber yan ng tubig. Pero kung pellet, sige, bigyan mo ng pellet yung isang manok sa loob ng 1 buwan, tingnan natin kung hindi bumigat yan. Doon pa lang makikita mo na kung sino yung absorber at sino yung nagdadagdag ng tubig. Kasi pagkakamali ng iba, binabaliktad. Ang sabi ng iba, pellet daw yung nag-a-absorb ng moisture. Sige, sabihin na natin, ilagay mo yung pellet sa tubig, ma-absorb niya, pero nandun pa rin yung tubig. Okay, inabsorb lang niya, parang ano lang yan parang foam or pwede sabihin natin sponge. Okay, pellet, sponge. Yung tubig, yun yung tubig. Ilagay mo yung pellet, sisipsipin niya. Okay, absorber, pero yung sponge nandun pa rin. Hindi nawala. Compared sa mais, ilagay mo yung mais sa katawan ng manok, sigurado ako, lean muscle ang makukuha ng mga yan. Doon pa lang masasabi mo na kung sino yung absorber at sino yung nag-a-add ng tubig sa katawan ng ating mga manok. Okay? Doon pa lang alam nyo na eh. Hindi ko alam din sa iba kung bakit hindi nila makuha yung kaisipan na gano'n. Kaya mga kamanok, ulitin ko, sa panahon ng molting, kung sila yung nagbabagsak ng balahibo, bigyan nyo ng mais. Kailangan nila ng init. Kung sila naman ay nasa process na ng pag-growth ng balahibo, bigyan nyo ng medyo mataas na protina, ibaba ang mais, mainit pa rin ang katawan na gusto nila yung lamig ng panahon, which is mas healthy sa kanilang katawan yun mga kamanok. Kaya ako nagsasabi sa inyo, wag masyadong sobrahan ng mais kapag sila ay nagpapaganda ng balahibo. Kasi nadadry up ang katawan, kinukulang ng nutrients o ng oil factor yung kanilang mga balahibo para maging shiny at para maging smoother. Okay? Sa body moisture po nakukuha ng ating mga alaga, yung shiny feathers na meron sila at tataglayin nila upon growth development ng kanilang mga balahibo. Okay? So, maging masusi at masuri din po kayo pagdating sa pagkain na ibinibigay ninyo. Kung gusto nyo ng medyo dry up na katawan, lean muscle, magaan, mais po, itaas nyo ang mais sa pagkain nila. Kung gusto nyo ng medyo may bigat, may laki, dagdagan nyo ng pellets mga kamanok. Pero huwag sana kayo maguguluhan kung halimbawa hindi agad bumuka ang katawan ng inyong mga alaga dahil sa pellets ang ibinibigay ninyo, so hintayin nyo munang bumigat, kasi kasunod niyang pag bumigat, saka pa lang siya tataba, bubuka. Okay? So kapag bumuka yung mga yan, bibigat kasi nga maraming moisture at pwede mong sabayan ng pampurga or injectable supplements para mas mabilis yung pagtaba. Okay, kaso, taba rin yun minsan ang makukuha ng mga alaga nyo, hindi lean muscle. Okay? So, yun lang mga kamanok, ang aking konting advice, konting payo sa ating mga subscribers, especially sa mga newbie natin,
pagdating sa mundo ng pagmamanok. Sana makatulong to at kung gusto niyo pa ng mas maraming ganitong advice tungkol sa pagmamanok, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video. Pangako, tutulungan ko kayo na maibigay ang mga dagdag kaalaman tungkol sa pagmamanok. So once again, this is Linyada ng Mamay, naulan na. See you for our next vlog. Happy farming po.